Ayon sa mga talaan ng kalusugan, halos kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang o milyon-milyong mga kakababayan natin ang may alta presyon o high blood. At heto ang bahaging tunay na nakakagulat at nakakapangilabot: 75% sa kanila ay umiinom ng maintenance na gamot araw-araw para makontrol ito. Ngunit hindi kinokontrol ng gamot ang sakit mismo. Taon-taon, libo-libong Pilipino pa rin ang namamatay mula sa stroke, atake sa puso at iba pang komplikasyon ng high blood sa kabila ng kanilang tapat at walang palyang pag-inom ng mga tableta tuwing umaga. Ako po si Dr. Paulo Garcia, at matapos ang higit sa 20 taon sa loob ng operating room bilang isang surgeon na nag-oopera ng mga puso, masasabi ko sa inyo ng eksakto kung bakit pumapalpak ang mga gamot na ito. Dahil ang lahat ng sinabi sa inyo tungkol sa alta presyon ay sa totoo lang kulang at maling-mali. Sinabi sa inyo na ang high blood ay isang problema sa tuberya, na masyadong marami raw ang tubig o likido sa inyong mga ugat. Sasabihin ng doktor ninyo, bawasan mo ang alat, huwag ka nang magpatis o magtuyo. Bibigyan kayo ng pampaihi para ilabas ang sobrang tubig. Bababa ang dami ng tubig sa katawan ninyo. Bababa ang numero sa blood pressure monitor pag nagpa-check kayo. Ayos na ang problema. Maliban sa isang malaking katotohanan, hindi talaga naayos ang problema. Ang buong pananaw na iyan ay isang lumang pag-iisip sa medisina mula pa noong 50 taon na ang nakalipas. Ito ay hindi kumpleto, nakakapandil lang, at siyang dahilan kung bakit milyon-milyong Pilipino ang nananatiling may sakit sa kabila ng pagkakaroon ng normal na numero sa kanilang mga reseta at logbook. Ang katotohanan ay mas malalim at mas komplikado kaysa diyan. Ang alta presyon ay hindi problema sa dami ng tubig na dumadaloy. Ito ay problema sa mismong mga tubo. Ang inyong mga ugat ay hindi lamang umaapaw sa dugo. Sila ay nasira na naaagnas at tumigas. Dumanas na sila ng mga pagbabago sa mismong istruktura ng kanilang mga selula na hindi kailanman kayang ayusin ng anumang inireresetang gamot tulad ng losartan o amlodipine. Kapag nag-oopera ako ng bypass surgery at binubuksan ko ang dibdib ng isang pasyente, nakikita ko agad ang pinsalang ito. Ang malusog na ugat ay parang goma, may elastisidad. Bumabalik ito sa forma kapag hinihiwa mo. Ngunit ang isang may sakit na ugat mula sa isang taong matagal nang may chronic hypertension ay parang paghiwa ng mismong buto ng tao. Ito ay matigas, punong-puno ng calcium at hindi na nababanat. Ang paninigas na iyan ang mismong kahulugan ng alta presyon sa totoong buhay, at hindi inaayos ng mga maintenance na gamot ang paninigas na iyan. Minamanipula lang nila ang numerong lumalabas sa monitor ng ospital, ngunit hindi nila tinatapalan o binubuo muli ang nasirang estruktura sa loob. Sa pagtatapos ng usapang ito, maiintindihan ninyo ang 4 na nakatagong dahilan na gumagawa ng alta presyon at ang kumpletong 4 na hakbang na proseso upang totoong baligtarin at ayusin ang pinsalang ito sa mismong ugat ng problema. Hindi ito hula-hula. Ito ay siyensya at cellular biology. Umpisahan natin sa pag-intindi kung ano ba talaga ang alta presyon sa antas ng maliliit nating selula. Ang inyong mga ugat ay hindi lang basta mga tubo na gawa sa plastik. Ito ay mga buhay na estruktura na binubuo ng 3 magkakaibang patong. Ang pinakaloob na patong, ang mismong balat na direktang nadidikit
sa dumadaloy ninyong dugo ay tinatawag na endothelium. Ito ay isang napakanipis na patong ng mga selula, mas manipis pa sa tissue paper na nakalatag sa loob ng bawat ugat sa buong katawan ninyo. Ang patong na ito ay napakahalaga. Hindi lamang ito isang pisikal na harang, kundi isa itong aktibong organo na gumagawa ng mga kemikal na nagkokontrol sa daloy ng dugo, pumipigil sa pamumuo ng dugo, nagreregula ng pamamaga at nagpapanatili ng kalusugan ng buong ugat. Ang endothelium mismo ay meron pang sariling protective coating, isang napakanipis na layer na parang pampadulas na tinatawag na glycocalyx. Isipin ninyo ito na parang non-stick na patong sa kawaling teflon na ginagamit ninyo sa pagprito. Ang patong na ito ay gawa sa mga molekula ng asukal at protina na napakanipis kaya hindi makikita ng ordinaryong mata. Ngunit ito ang isa sa pinakamahalagang istruktura sa inyong cardiovascular system. Ayon sa isang pag-aaral noong 2007 na inilathala sa Flugas Archive, pinatunayan na ang glycocalyx ay gumagawa ng ilang napakahalagang tungkulin. Una, gumagawa ito ng makinis na ibabaw para madaling makadaloy ang dugo nang walang sagabal. Pangalawa, pinipigilan nito ang mga nakakasirang molekula na makadikit sa pader ng inyong ugat. Pangatlo, nararamdaman nito kapag nagbabago ang daloy ng dugo at inuutusan nito ang endothelium na maglabas ng nitric oxide, isang gas na nagpapaluwag at nagre-relax sa inyong mga ugat. Kapag ang inyong glycocalyx ay buo at malusog, ang inyong mga ugat ay nananatiling malambot at gumagana ng maayos. Ngunit kapag ito ay nasira at naagnas, gumuho na ang lahat. Ang matataas na asukal sa dugo, matagalang pamamaga sa katawan, paninigarilyo at stress mula sa maruming hangin ay unti-unting lumulusaw sa glycocalyx na parang asido na nagtutunaw sa pampadulas ng makina. Kapag nawala na ito, ang pader ng inyong ugat ay nabibilad at nagiging mahina. Ang mga dumi sa inyong dugo ay dumidikit sa endothelium. Ang mga white blood cells ay kumakapit sa pader. Ang masamang kolesterol ay pumapasok sa loob mismo ng tissue ng ugat. Doon na mag-uumpisang mabuo ang plaque o mga nakabarang taba. Tumitigil ang endothelium sa paggawa ng sapat na nitric oxide. Dahil dito naninikip at tumitigas ang inyong mga ugat at ang resulta, tataas ang blood pressure. Ito ang unang mekanismo ng alta presyon, ang pagwasak sa glycocalyx at pagkasira ng endothelium. Heto ang pinakamahalagang punto. Walang kahit anong maintenance na gamot para sa high blood ang nag-aayos ng glycocalyx. Ang ACE inhibitors ay hindi ito inaayos. Ang beta blockers ay hindi ito inaayos. Ang calcium channel blockers ay lalong hindi ito inaayos at lalong hindi ito ginagawa ng mga pampaihi. Minamanipula lang nila ang numerong na nakikita ninyo sa inyong digital na blood pressure monitor, ngunit ang pagkasira sa loob ng ugat ay naiiwang hindi nagagamot. Kaya naman ang numero ninyo ay mukhang kontrolado. Tuwing umiinom kayo ng gamot, ngunit ang inyong mga ugat ay sira pa rin, mahina pa rin at tahimik pa rin naglalakad patungo sa isang stroke o atake sa puso. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga taong may maintenance sa high blood ay inaatake pa rin. Ginagamot ng tableta ang sintomas, pero hindi nito ginagamot ang ugat ng problema. Ito ay nagdadala sa atin sa ikalawang mekanismo ng alta presyon, ang paninigas ng ugat at ang pag-iipon ng calcium.
Karamihan sa mga doktor sa atin ay ganap na nakakaligtaan ito. Nakatutok lamang sila sa numero ng blood pressure, pero binabaliwala kung malambot pa ba o matigas na parang bato ang mga ugat ng pasyente. At ang pagkakaibang iyon ay mas mahalaga kaysa sa numero mismo. Ipinakita ng isang pananaliksik noong 2010 sa Journal of the American College of Cardiology na ang paninigas ng mga ugat ay mas mabisang nakakahula kung sino ang aatakihin sa puso kaysa sa pagkuha lamang ng blood pressure. Ang blood pressure ay sinusukat sa dalawang numero, ang nasa itaas at ang nasa ibaba. Ang pagkakaiba ng dalawang ito na tinatawag na pulse pressure ay nagbibigay ng impormasyon kung gaano katigas ang inyong mga ugat. Ang normal na pulse pressure ay nasa pagitan ng 40 hanggang 50. Ngunit habang tumitigas ang mga ugat, dala ng pagtanda at sakit, tumataas ang systolic pressure habang bumababa naman ang diastolic. Baka ang presyo ninyo ngayon ay 160 over 70. Mataas ang itaas, mababa ang ibaba, kaya ang pulse pressure ay 70. Ang ganitong kalawak na pulse pressure ay nagpapakita na ang inyong mga ugat ay matigas na at punong-puno ng tumigas na calcium. Ang malaking ugat sa inyong puso ay nawalan na ng kakayahang bumuka at sumalo ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nagpapatigas sa inyong mga ugat sa antas ng laman mismo. Ang pader ng inyong ugat ay may gitnang patong na tinatawag na tunica media. Gawa ito sa makinis na kalamnan at mga elastikong hibla na nagpapahintulot sa ugat na lumaki at lumiit gaya ng goma. Ngunit habang tumatanda kayo, lalo na kung may alta presyon diabetes o matagalang pamamaga, sa katawan tatlong nakakasirang proseso ang nangyayari sa gitnang patong na ito. Una, nagsisimulang maipon ang mga deposito ng calcium. Ang calcium ay dapat na nasa buto ninyo, hindi sa pader ng inyong mga ugat. Ngunit kapag palaging namamaga ang mga ugat, ang calcium sa inyong dugo ay lumilipat at pumapasok sa tunica media. Namumuo ito at nagiging matigas na kristal, kaya ang pader ng ugat ay nagiging parang tubo ng semento. Pangalawa, ang mga elastikong hibla ng ugat ay nasisira at nawawasak at pinapalitan ito ng collagen na matigas at hindi nababanat. Pangatlo, ang mga mismong selula ng kalamnan sa ugat ay nag-iiba ng anyo, tumitigil silang gumana bilang kalamnan at nagsisimulang umakto bilang mga selulang gumagawa ng buto. Sila mismo ang nagdedeposito ng calcium na lalong nagpapatigas sa pader ng ugat. Pagtuntong ng edad 65 ng isang taong may hindi makontrol na high blood sa maraming taon, ang kanyang mga ugat ay maaaring maging kasing tigas na ng buto ng aso sa halip na malambot na tubo ng dugo. Matigas, hindi nababanat at barado. At uulitin ko, walang inireresetang gamot sa high blood na kayang baligtarin ang prosesong ito. Ang ACE inhibitors ay hindi nagtatanggal ng nakadikit na calcium sa pader ng ugat. Ang calcium channel blockers ay hinaharangan lamang ang calcium na pumasok ngayon sa selula para mag-relax ito saglit, ngunit hindi nito tinatanggal ang tumigas na calcium na dati nang nakabaon sa istruktura ng pader ng ugat. Nananatili doon ang pagkatigas ng bato. Kaya heto ang napakahalagang tanong. Pwede pa bang tanggalin ang paninigas at calcium sa ugat? Ang sagot ay oo.
Ngunit hindi gamit ang mga tabletang nabibili sa botika, kundi sa pamamagitan ng mga partikular na nutritional intervention na bihirang pag-aralan o ituro sa mga karaniwang doktor. Ang ikatlong mekanismo na nakatago sa likod ng high blood ay ang kakulangan sa nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang gas na ginagawa mismo ng inyong mga malulusog na endothelial cells. Ang isang pag-aaral noong 2012 sa European Heart Journal ay nagpatunay na ang nitric oxide ang isa sa pinakamahalagang molekula sa pag-uutos sa inyong cardiovascular system. Kapag naglabas ang nitric oxide ang inyong endothelium, pumapasok ito sa kalamnan ng inyong ugat at inuutusan ang mga ito na mag-relax. Bumabuka ang inyong mga ugat, mas maluwag na nakakadaloy ang dugo, bumababa ang puwersa na kailangan ng puso at siyempre bumababa ang blood pressure. Ang isang malusog na ugat ay tuloy-tuloy na gumagawa ng nitric oxide. Pinapanatili nitong nakabuka ang ugat at normal ang presyon araw-araw. Ngunit kapag nasira ang inyong endothelium, kapag ang mismong protective glycocalyx ay nalusaw, na ang produksyon ninyo ng nitric oxide ay mabilis na bumabagsak. Hindi na makapag-relax ng maayos ang inyong mga ugat, nananatili silang nakasikip, bumabangon ang blood pressure at hindi na bumababa. Ang enzyme o kemikal sa katawan na responsable sa paggawa ng nitric oxide ay tinatawag na inos. At ang enzyme na ito ay sinisira ng eksaktong mga bagay na sumisira sa inyong glycocalyx, mataas na asukal oxidative stress at kawalan ng tamang daloy ng dugo. Ang inos na ito ay ginigising at ina-activate sa pamamagitan ng shear stress o ang banayad na pagkiskis ng dugo habang dumadaloy ito ng mabilis sa ibabaw ng endothelium. Kapag bumilis ang daloy ng inyong dugo dahil kayo ay kumikilos o nag-ehersisyo, ang pagkiskis na ito ang nagigising sa ENOS na gumawa pa ng maraming nitric oxide. Iyan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nakakapagpababa ng blood pressure ang ehersisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ika-4 at huling mekanismo, ang nakatagong koneksyon ng insulin sa inyong mga bato. Ito ang magpapaliwanag kung bakit ang pag-iwas sa patis, toyo o asin ay hindi gumagana sa karamihan ng mga taong may high blood. Kinokontrol ng inyong mga bato ang inyong blood pressure sa pamamagitan ng pagbalanse ng asin o sodium na nasa inyong katawan. Ngunit ang sistemang ito ay lubos na nakadepende sa kakayahan ng inyong bato na maglabas ng sobrang asin sa pamamagitan ng ihi. At heto ang malaking problema. Hinaharangan ng insulin ang paglabas ng sodium mula sa inyong mga bato. Kapag ang antas ng inyong insulin ay palaging mataas araw-araw dahil sa palagiang pagkain ng maraming kanin, tinapay kakanin at asukal pilit na iniipon ng inyong mga bato ang alat sa loob ng katawan ninyo, kahit gaano pa kaunti ang asin na kinakain ninyo. Isang pag-aaral noon pang 1987 sa New England Journal of Medicine ang nagtatag na ang insulin resistance ay palaging naroroon sa mga may high blood at siyang totoong dahilan ng pagtaas ng presyon ng dugo. Gumagana ang insulin sa inyong bato sa pamamagitan ng maraming paraan. Una, inuutusan nito ang bato na sipsipin muli ang asin pabalik sa dugo sa halip na ihiin ito. Ang mas maraming naipong asin ay nangangahulugan
ng mas maraming tubig na maiipon kaya tataas ang presyon. Pangalawa, ginigising ang insulin ang inyong nervous system na inuutusan ang bato na maglabas ng hormones na mas lalong nagpapahigpit sa pag-iipon ng alat sa katawan ninyo. Pangatlo, ginagawang mas sensitibo ng insulin ang inyong mga ugat upang biglang manikip. Kaya naman, ang mga taong may pre-diabetes type, 2 diabetes, o malalaki ang tiyan dahil sa insulin resistance ay palaging may mataas na blood pressure. Ang palaging mataas na insulin nila ang naglalak sa kanilang mga bato na parang inilagay sa continuous retention mode o walang tigil na pag-ipon ng tubig at alat. At heto ang hindi alam ng karamihan sa atin. Pwede kayong magkaroon ng malalang insulin resistance kahit wala kayong bapong diabetes. Maaaring perpekto at normal ang inyong fasting blood sugar at hemoglobin A1C, pero baka ang inyong antas ng insulin ay sobrang taas na araw-araw at ang nakatagong mataas na insulin na iyan ang tahimik na nagpapataas ng presyon ninyo. Karamihan sa mga doktor ay hindi kailanman sinusuri ang antas ng inyong insulin. Tinitingnan lang nila ang blood sugar at A1C. Kapag normal iyon, inaakala nilang ayos ang insulin. Nagkakamali sila. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang kumpletong 4 na hakbang na protokol upang totoong baligtarin ang mga mekanismong ito at isaayos ang inyong high blood mula sa pinakaugat nito. Ang unang hakbang ay ang pagbabalik at pag-aayos ng inyong glycocalyx. Una, dapat ninyong itigil ang pagwasak dito. Ang pangunahing sumisira dito ay ang palaging pagtaas ng asukal sa inyong dugo. Bawat sandaling pumalo ang blood sugar ninyo sa itaas ng 145, sinusunog nito ang inyong glycocalyx. Kaya, ang unang hakbang ay patatagin ang inyong blood sugar. Hindi lang basta umiwas sa diabetes, kundi panatilihing mababa sa 100 at 40 ang inyong asukal kahit matapos kumain. Para sa karamihan ng mga Pilipino, ibig sabihin nito ay malaking pagbabawas sa mga refined carbohydrates. Hindi ibig sabihing aalisin ang lahat ng carbohydrates, kundi pipili kayo ng hindi nagpapataas agad ng asukal sa dugo, buong gulay na hindi malabasa, o matamis munggo, sariwang isda at karne, at pag-iwas sa puting asukal, puting tinapay, puting kanin, pasta, o pansit at mga kakanin o baked goods. Pangalawa, kailangan ninyong bigyan ang inyong katawan ng mga materyales na gagamitin nito para itayo muli ang glycocalyx. Ito ay karaniwang nanggagaling sa mga pagkaing pandagat tulad ng halamang dagat, partikular ang mga compound na mula sa brown seaweed. Pangatlo, kailangan ninyong ibaba ng husto ang pamamaga sa katawan. Ang pinakamabisang natural na antioxidant para sa kalusugan ng ugat ay ang polyphenols mula sa mga makukulay na gulay at prutas, dark berries, madidilim na luntiang gulay, beets, dark chocolate at green tea. Pinapatay ng mga pagkaing ito ang mga nakakasirang molekula bago pa man nila maabot at masunog ang inyong mga ugat. Ikalawang hakbang, ang decalcification o pagtanggal ng tumigas na calcium mula sa pader ng inyong mga ugat at ibalik ang pagiging malambot nito. Inaakala ng marami na kapag tumigas na ang calcium sa ugat, permanente na ito. Hindi totoo yan. Ang susi dito ay ang protina na tinatawag na matrix GLA protein o MGP.
Ang MGP na ito ay parang traffic enforcer para sa calcium. Kapag gising at aktibo, ang inyong MGP itinuturo at itinataboy nito ang calcium pabalik sa inyong mga buto. Kapag mahina o nakatulog ang inyong MGP, naliligaw ang calcium at pumapasok at dumidikit sa inyong mga ugat. Ano ang nagpapagising sa MGP? Ito ay ang vitamin K2. Nang walang sapat na vitamin K2 mula sa kinakain natin, nananatiling tulog ang MGP at malayang nagbubuo ng bato ang calcium sa loob ng inyong mga ugat. Ngunit hindi sapat ang vitamin K2 lamang. Kailangan nito ng kasamang vitamin D, 3. At ang pinakamahalaga ay magnesium. Ang magnesium ang natural na calcium channel blocker ng kalikasan. Kapag sapat ang magnesium sa katawan, hinaharangan nito ang pagpasok ng matigas na calcium sa mga kalamnan ng ugat at iniiwasan ang paninigas nito. Karamihan sa mga Pilipino ay kulang sa magnesium dahil nasa mga madidilim na lunti ang gulay buto at mani ito matatagpuan habang maraming bagay sa ating pamumuhay tulad ng stress, alak at mga gamot sa ulcer ang mabilis na umuubos ng magnesium sa katawan. Ang solusyon ay mag-supplement ng magnesium glycinate o magnesium L-threonate kasama ng vitamin K2 at D3. Ikatlong hakbang, pagpapanumbalik ng nitric oxide. Kailangan ninyong tulungan ang katawan ninyo na mag-produce ng gas na ito na nagpapaluwag sa mga ugat. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang ehersisyo partikular, ang isometric hand grip training. Gumamit ng hand grip device na nabibili sa mga sports store o palengke ng 30% ng inyong buong lakas, hawakan ng madiin at pigilan ng 2 minuto, magpahinga ng 1 minuto, at ulitin ito ng 4 na beses. Gawin ito 4 na beses sa isang linggo. Ikalawa, sanayin ang inyong sarili sa nasal breathing o ang paghinga lamang gamit ang ilong. Kapag humihinga kayo sa inyong ilong, ang loob ng inyong ilong mismo ang lumilikha ng sariling nitric oxide na sumasama sa inyong dugo. Ika-4 at huling hakbang, ang insulin reset para i-unlock at palayain ang inyong mga bato mula sa pag-ipon ng tubig at asin. Kinakailangan ninyong ibaba ang antas ng inyong insulin araw-araw. Ang pinaka-epektibong paraan dito na libre at walang gastos ay ang intermittent fasting o paglilimita sa oras ng kainan. Para sa mga may alta presyon, inirekomenda ko ang 16 na oras na pag-aayuno na may 8 oras lamang na pwedeng kumain. Halimbawa, kumain ng lahat ng pagkain ninyo sa pagitan ng 12:00 ng tanghali hanggang 8:00 ng gabi. Mula 8:00 ng gabi hanggang 12:00 ng tanghali, kinabukasan mag-aayuno kayo. Sa loob ng oras ng fasting, tubig lamang, black coffee o tsaa lamang ang pwede. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang ganitong fasting ay nakapagpapababa ng blood pressure ng 9 hanggang 11 na puntos sa loob ng 8 linggo. Kahit hindi mo masyadong binabago ang kinakain mo, binago mo lang ang oras kung kailan kakakain. Bumaba ang inyong insulin, nakalaya ang inyong bato sa pag-ipon ng asin, naihi ninyo ang sobrang tubig at naging normal ang inyong presyon. Iyan po ang ibig sabihin ng totoong pagbaligtad o pagpapagaling sa alta presyon. Hindi ito panandaliang pagtatapal ng mga sintomas. Hindi ito pagpapanatili ng magandang numero sa monitor sa pamamagitan ng lason. Ito ay ang totoong pag-aayos sa inyong nasirang katawan sa mismong antas ng maliliit
na selula. Ang 4 na hakbang na ito, pag-aayos ng glycocalyx decalcification, paggawa ng nitric oxide at insulin normalization, ang mga ito ay tumutugon mismo sa pinakaugat ng alta presyon. Kapag inayos ninyo ang ugat ng problema, babalik sa normal ang presyon ninyo ng kusa at natural. Ang katawan ay magpapagaling sa sarili nito kapag binigyan mo ng tamang kapaligiran at tamang nutrisyon. Huwag ninyong subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa isang hakbang. Piliin ang pinakamadaling umangkop sa buhay ninyo. Kung mahilig kayo sa matamis at pandesal, magsimula sa pagtanggal ng refined carbs upang maayos ang glycocalyx. Kung malaki ang bilbil o pre-diabetic, kayo magsimula sa intermittent fasting o time-restricted eating. Ngunit isang mahigpit at malinaw na babala. Hindi ko sinasabing itigil ninyo ng basta-basta ang inyong maintenance medication na inireseta ng doktor ninyo ngayon din. Mapanganib iyon kinokontrol ng gamot ang nakamamatay na presyon ninyo ngayon, habang ang mga ituturo kong solusyon ay mag-aayos sa ugat ng problema ng dahan-dahan. Kakailanganin ninyo pareho sa simula. Simulan ninyo ang pagpapalit ng inyong diet at pamumuhay habang tuloy ang inyong gamot. Sa pagdaan ng mga linggo at buwan, kapag napansin ninyong bumababa na ng natural ang presyon ninyo, iyan ang oras na makipagtulungan kayo ng maayos sa inyong doktor para unti-unti at dahan-dahang bawasan ang inyong maintenance hanggang sa tuluyang hindi nyo na kailangan. Ang maintenance ay hindi dapat habang buhay. Alam kong nakakapagod ang gigising ka tuwing umaga at ang unang sasalubong sa iyo ay isang dakok na tableta. Nakakapagod ang pakiramdam na nakatali ang buhay mo sa mga gamot na iyon. Ngunit heto ang pangako ko sa inyo. Ang katawan natin ay isang milagro na ginawa ng Diyos. Hindi ito ginawa upang mabuhay na may sirang mga ugat habang buhay. Kapag inalis natin ang mga lasong ipinapasok natin araw-araw at binigyan natin ito ng pagkakataong maghilom, aayos at aayos yan. Pakiusap. Kung nakita ninyo ang inyong sarili, ang inyong asawa o inyong magulang sa usapang ito, i-share po ninyo ang artikulong ito sa kanila. Baka ito na ang impormasyong hinihintay nila upang makawala sa pagkakakulong sa mga sakit. Pindutin po ang like button, mag-iwan ng komento kung anong hakbang ang uumpisahan ninyo bukas at mag-subscribe para patuloy tayong matuto ng tunay na kalusugan. Yes, ako po si Dr. Paulo Garcia. Piliing magpagaling, wag lang panandali ang pagtakpan ang sakit. Kayo ang may hawak ng inyong kalusugan. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat.